Tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi ko maalala ang eksaktong numero pero sigurado ako ay ang sinabi ng isang lathala ay higit sa trilyong piso ang nawalang investment sa Pilipinas. Yun ay dahil sa patuloy na pagputok ng mga maalumanyang mga proyekto or ghost projects ng mga nasa gobyerno o may kinalaman sa gobyerno. At dahil dyan ay bumagsak ng matindi ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at sang-ayon nga ho sa datos ay higit sa trilyong piso na sana ay i-invest, mapoproduce sa mga investment na ito. Ang sang-ayon sa komputasyon ay nawala o hindi ho natuloy. Yun ang dahilan at yun nangyayari kapag nawawala ang kumpiyansa. At again, pag tumingin nga ho tayo sa paligid natin at ating tingnan na tila baga, yes, pasama ng pasama ang panahon. At oo, maging ang mga tao na supposed to be ay naglilingkod sa taong bayan, gumagawa ng ikabubuti na nakararami, ay nahandoon ang matinding pagkukulang o korupsyon. Isa sa napakatindi ay yung dapat libu-libong mga silid-aralan na dapat sana ay gawa na by 2028. Sang-ayon ho sa datos ay 22 pa lang ang nakukumpleto out of the thousands na dapat ay magawa nila at pinaglaanan ng pondo. So again, ito ho ay tunay na kalunos-lunos. At pag tumingin tayo sa paligid, not just sa corruption ng government, even sa corruption ng morality ng mga tao, ay tunay nga na nakakapanglumo. At pag doon lang tayo tumingin, ay talagang baka mawalan tayo ng pag-asa, baka manlumo tayo. At kaya napakaganda nitong awit na atin hong binasa at bibigyang pansin ngayong hapon na kung saan ang mga awit ay tumingin sa kalagayan ng masasama sa kanyang paligid pero hindi siya tumigil doon, kundi ibinaling niya rin ang kanyang paningin sa katapatan at sa katangian ng Diyos at nahandon sa bandang huli yung kapahayagan niya ng kanyang tiwala at kapahingahan, ng kanyang kumpiyansa sa Panginoon. So ang ating pag-aaralan ho ngayong hapon na ito, the steadfast love of God is our hope. Ang matatag na pag-ibig o kahabagan ng Diyos ang siyang atin hong pag-asa. And this is the message that we will give this afternoon. The ungodly rejects God and lives in rebellion against Him. But the believer trusts and hope. The believer's trust and hope rests on God and His faithfulness. Ang mga masama ay tumatanggi sa Diyos at namumuhay na nagre-rebelde laban sa Kanya, ngunit ang mga mananampalataya ay ang tiwala at pag-asa ng mga mananampalataya ay nasa Panginoon at sa Kanyang katapatan. Tayo ho muna ay lumapit sa Diyos at hingin natin ang Kanyang gabay sa ating pag-aaral. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay Panginoon, pag tumingin kami sa paligid ay tila baga mawawalan kami ng pag-asa. Dahil totoo ang iyong sinabi ang sinabi ng iyong salita na pasama ng pasama ang tao. Ngunit salamat o Diyos sapagkat alam namin na kailanman ang iyong iglesia ay hindi matatalo, na kailanman ang iyong mga pangako ay hindi mapapako, na kailanman o Diyos ikaw ay mananatiling tagumpay at ang iyong soberanong kalooban ang matutupad. At anuman o Diyos ang kasamaan nakikita namin sa paligid, hindi nagbabago ang iyong katuwiran, hindi nagbabago ang iyong kabanalan. O Diyos, hindi nagbabago ang iyong pagmamahal. Kaya tulungan mo nawa kami na magpahinga sa iyo, sa iyong mga tapat at perpektong katangian. At mula dito, Panginoon, kami ay humugot ng aming pag-asa, kapahingahan at lakas upang magpatuloy na lumakad sang-ayon sa iyong kalooban. O Diyos, pagpalain mo po ang aming panahon sa iyong salita, buksan mo ang aming mga mata, bigyan mo kami, Panginoon, ng liwanag. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, konting background ho sa awit na atin hong binasa. Kapag binigyan nyo ho ng pansin yung pambungad niyaan sa English versions, nakikita ho natin na ang authorship ng Psalm 36 ay ibinigay kay Haring David at walang anumang rason para questionin ito.
Pero ang isang makikita ho natin dito ay walang eksaktong situation walang eksaktong situation na maaaring ma-extract natin from the details ng psalm mismo o ng mga pinaka superscription nito para magbigay sa atin ng eksaktong sitwasyon surrounding the writing of this psalm. What we can say ay si Haring David ay patuloy na humaharap sa mga kalaban. For example, sa verse 11, mababasa natin, "Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of" what? "The wicked remove me." So there is still that resistance. There is still that power na kumukontra, nandun pa rin ang masasama, meron pa rin mga kalaban, hindi smooth sailing. And again, yun ang buhay Kristiyano. Kahit sa buhay natin bilang mga mananampalataya, there will always be mga struggles. Meron patuloy na magiging laban. Walang panahon na talagang wala tayong magiging encounter sa anuman na dapat ho nating paglabanan. Kaya ho, napakagandang paalala ng awit na ito sa atin. It is hard to categorize this psalm sapagkat pag titingnan natin yung 12 verses na ito ay nahahati sa tatlo. Verses 1 to 4, verses 5 to 9, and then verses 10 to 12. At dito sa mga hati-hati ito, makikita natin dito yung verses 1 to 4 ay ito'y puno ng wisdom against the wicked, so it can be a wisdom psalm. Pero pagdating sa verses 5 to 9, ito naman ay puno ng pagpupuri sa Panginoon. So it can be also categorized as a praise psalm, awit ng papuri sa Diyos. And then verses 10 to 12, doon naman yung petition, yung paghingi. So it can be a petition or lament psalm. But again, ito ay isang awit na nagko-compose ng maraming mga katotohanan. So we will take these three divisions para ho sa ating mga punto ngayong hapon. So una titingnan natin verses 1 to 4, God's revelation of the attributes of the wicked. Ang Diyos mismo ang nag-reveal sa pamamagitan ng kanyang salita at dito ho sa ating lesson sa pamamagitan ng kanyang pakikitungo kay Haring David o revelasyon kay Haring David mismo personally ay nireveal niya ang mga katangian ng masama. So tingnan natin sa verse number 1. To the chief musician, a psalm of David, the servant of the Lord. By the way, gusto ko lang munang mag-comment. What a wonderful title. Na ang titulo, hindi siya the King of Israel. Yes, he is. Hindi siya the Shepherd of Israel. And yes, he is. Pero napakagandang titulo, the servant of the Lord. At maganda na nasain natin na maaaring wala man yung superscription na yon sa tombstone natin. Hopefully, yung buhay natin ay maisalamin ang ganitong klase na tayo nga ay alipin ng Panginoon. Well, ang sabi sa verse 1, the transgression of the wicked saith within my heart that there is no fear of God before His eyes. So una, gusto ko lang tingnan natin yung first part, the transgression of the wicked saith within my heart. Now, merong iba't ibang rendering sa iba't ibang translation at sa unang basa, mag-aari magkamot tayo ng yung kasamaan ng masama ay nagsalita sa aking puso. Well, isa ho sa makakatulong sa atin ho dyan ay kapag titingnan ho natin yung word na saith. At yung word na saith ho dyan can be translated reveal, to uncover. At merong mga commentaries na nagsasabing, this is God revealing to David himself ang kalagayan ng puso ng mga masama. So this is God's divine revelation to David about the situation of the heart of the wicked. Well, ano daw ang kalagayan ng mga masama? The transgression of the wicked saith in my heart. Ano ang kalagayan nila? That there is no fear of God before His eyes. And by the way, anuman ang atin hong mga napapakinggan sa paligid, ang pinakabasihan pa rin natin kung ano talaga ang kalagayan ng tao ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos.
Makakapanood tayo ng mga pelikula, makakapanood tayo ng mga teleserye, makakabasa tayo ng mga pocketbook, at minsan ginagamit nila ang mga kataga na may mga tao pa rin may busilak na kalooban, may gininto ang puso, talagang may natural na taglay na kabutihan. But again, if we will go to what God revealed in His Word, sa katangian talaga ng mga taong makasalanan, ay walang iba kung hindi ang tao ay walang pakialam sa Diyos. Ang tao, walang taong humahanap sa Diyos. So usapin na kung saan ang tao ba ay quote-unquote may free will para piliin ang Diyos. Well, maliwanag ang sinabi ng Diyos. Ang tao ay ayaw at hindi kaya. Ang sabi ni Kristo mismo na walang tao, for no man can come to me. Walang taong may kayang pumunta sa akin, liban na ito ay ibigay sa kanya ng Ama. So sa moral na kalagayan ng tao at lalo't higit sa spiritual na kalagayan ng tao, hindi tayong malayang mag-create ng ating sariling kuro-kuro. Ang ating kailangang bigyang pansit at tindigan ay kung ano ang nireveal ng Diyos tungkol sa kalagayan ng makasalanan. At malinaw sa salita ng Diyos na ang makasalanan ay ayaw sa Diyos. Malinaw sa salita ng Diyos na ang makasalanan hindi lang basta ayaw sa Diyos, hindi kayang lumapit sa Diyos. Mas gusto ng makasalanan ang dilim kaysa liwanag, mas gusto ng makasalanan na mamuhay sang-ayon sa kanyang patakaran at hindi sumunod sa Panginoon. So yes, merong pagdedesisyon ng taong makasalanan. Pero magdedesisyon ng tao sang-ayon sa kanyang natural, at ang natural ng taong makasalanan ay palayo sa Diyos. At kung tayo man ay nagkaroon isang araw ng eksperyensya ng pagdedesisyon na sasampalataya ako kay Kristo, well, sang-ayon sa salita ng Diyos, hindi ito dahil meron tayong malayang kalooban, kung hindi dahil ang Diyos ang kumilos at nagpanganak sa ating muli, nagbukas ng ating mga puso at nagbigay sa atin ng pananampalataya. So again, we must look to God's Word sa kanyang pagdidescribe, sa kanyang paglalarawan kung ano ba ang tunay na kalagayan ng tao, lalo na ng makasalanan. At dito, yun ang sinabi ni Haring David, the transgression speaks to the wicked deep in his heart. Yung transgression ng masama, yung kalagayan talaga ng masama, inireveal ng Diyos sa puso ni David. At ang kalagayan daw nila is there is no fear of God before His eyes. Wala man lang takot sa Diyos. At sa maraming pagkakataon, pinag-aralan na natin ang pagkatakot sa Diyos. Wala silang pagkatakot that is reverence towards God. And wala silang pagkatakot and that is truly terror before God. Wala silang takot tunay sa Panginoon. Wala silang pagkatakot, wala silang perception sa laki at ganda at napakatinding karilagan ng ating Diyos, at wala rin silang perception at hindi na nauunawaan kung gaano katindi yung parusa ng Diyos at yung puot ng Diyos na naghihintay sa makasalanan. Ito mismo yung kinote ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 18 when he is describing the sinfulness of man. Ang sabi ni Pablo sa Romans 3:18, there is no fear of God before their eyes. Again, man sinabing nasa harap ng kanilang mga mata, pag nasa harap ng mata, sa mga nagdadrive, ayaw nyo nung may dumi yung windshield na nasa gitna. Tama? Kasi nasa harap na nasa harap ng mata niyo yun. Laging kinukuha yung atensyon niyo. Saan man kayo bumaling, kaliwa, kanan, diretso, lagi siyang nandoon. Laging pansin, laging in consideration. Kaya gusto mong i-wiper agad, linisin agad. Bakit? Lagi siyang nasa harapan ng iyong mga mata. And there's no fear of God. God is not in their consideration. Walang takot sa Panginoon. Ito ang kalagayan ng mga taong makasalanan. This is how God, ito yung revelasyon ng Diyos tungkol sa kalagayan ng taong masama. Walang takot sa Panginoon. Hindi lang sila basta na-indoctrinate ng masamang kaisipan. Hindi lang sila basta naapektuhan ng kultura na kanilang kinalalagyan. Hindi lang sila basta ipinanganak sa isang pamilya na magulo ang kalagayan. Yes, that is true. Merong epekto ang lahat ng yun.
Pero ikaw man ay pinanganak sa isang Kristiyanong tahanan, ang batang ipinanganak ay isang bata pa ring patay sa kasalanan. Walang takot sa Panginoon sa kanilang mga mata. Verse number 2, ano pa ang kalagayan ng mga masama? For he flattereth himself in his own eyes, until his iniquity be found to be hateful. He flattered himself in his own eyes. That word to flatter, alam niyo, pina-flatter. Minsan sinasabi ko, ang pogi mo naman, ang ganda mo naman, pina-flatter mo naman ako. Ang walang ibig sabihin is to be smooth. To be a smooth talker. At madalas ito ay, dito sa kontekstong ito, gumagamit ng kasinungalingan para i-smooth talk. And guess what? Sino ang nag-i-smooth talk sa kanya? He flattereth himself. Ini-smooth talk niya yung kanyang sarili. Ay, okay lang ako. Ay, mabuting tao ako. Ay, wala naman akong ginagawang masama. Ay, okay pa rin naman. Nagsisimba pa rin naman ako gabi-gabi. Ay, okay pa rin naman. Naniniwala pa rin naman ako to the big bro up there. They flatter themselves in their own eyes. Niloloko niya ang kanyang sarili habang nakapikit ang kanyang mga mata. Sinasabi niya siya ay nakakakita. Akala niya ay walang makakakita sa kanyang kalagayan. At ang sabi ho dyan sa verse number 2, he flattered himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. Or sa ESV ang translation, until his iniquity be found to be hateful. O ang better translation, sa ESV ito, that his iniquity cannot be found out and hated. Niloloko niya ang kanyang sarili na walang makakaalam, maitatago ko pa rin, may sisikreto ko pa rin, walang makakaalam nitong sikreto na ito, walang makakaalam nitong iniisip ko na ito, walang makakaalam nitong ginagawa ko na ito. Niloloko niya ang kanyang sarili. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah 23:24, can any hide himself in secret places that I shall not see him? That's a rhetorical question. Meron bang pwedeng magtago na hindi ko siya nakikita? Ang sagot ay wala. Saith the Lord, do not I fill heaven and earth, say the Lord. Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Hebrews chapter 4, verse 13, neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him of whom we have to do. Ang Diyos ay hindi kinakailangan kapkapan tayo para makita niya. Hindi niya kinakailangan nung minsan nagtanong sa akin si Timmy, yung mga asong nag-aamoy-amoy sa airport, nakapanood siya sa YouTube. Paano yun, Daddy? Ay, hindi. Bakit ba ang aso, Daddy, amoy ng amoy? And then pinaliwanag ko sa kanya na ang ilong ng aso ay mas malakas kaysa sa tao, kaya ito ginagamit niya. Dan sa nanood kami ng patungkol sa mga dogs na tinitraining para bomb sniffing dogs and so on, at namangha siya sa bagay na yon. Hindi kailangan ng Diyos ng aso na aamoy sa atin para maamoy yung mga kontrabando. Tayo ay lantad sa kanyang harapan. Ang ating puso at ang ating kaisipan. We can wear a smile before the people. Pwede nating ayusin yung ating mga salita sa harapan ng mga tao. Pwede nating ikubli. Pwede tayong magkunwari. Pwede tayong magtunog espiritual pag linggo. Pero kita at alam ng Diyos ang mga ito. Kung sakali mang nakumbinsin natin ang ating sarili na walang nakakaalam sa laman ng cellphone ko, walang nakakakita sa laman ng email ko, walang nakakaalam at walang nakakakita sa mga archives or sa mga secret friends ko sa social media. Alam ito ng Panginoon. Alam ito ng Panginoon. So ano ang kalagayan o katangian ng taong masama? Ang katangian ng taong masama, he is self-deceived. Dinadaya niya ang kanyang sarili. Fina-flatter niya ang kanyang sarili na akala niya
na ang kanyang kasalanan ay naitatago niya. Sa verse number 3, the words of his mouth are iniquity and deceit. He hath left off to be wise and to do good. Pagdating sa kanyang mga salita, ang kanyang salita ay naglalaman ng mga kasalanan. Ang kanyang salita ay naglalaman ng mga kasamaan. Ang kanyang salita ay puno ng pandaraya. At maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So therefore, itong sinabi dito na yung kanyang bibig ay puno, the words of his mouth are iniquity and deceit. It is just a reflection of his heart that is full of iniquity and deceit. Na ito'y lumalabas sa kanyang bibig. Sa Psalm 5 verse 9, ang sabi, for there is no faithfulness in their mouth. Their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulchre. They flatter with their tongue. Ito yung sa masasama, ang kanilang bibig ay kanilang ginagamit para maghayag ng kasinungalingan, magkalat ng kasamaan. Ang kanilang bibig ay ginagamit para manira at mansalanta ng iba. Yun namang iba, sa Psalm 55 verse 21, ang sabi, Psalm 55:21, the words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. His words were softer than oil, yet were they drawn swords. Again, pwede tayong magtago sa mga sweet talks, pero ang laman ng puso ay hayag sa harapan ng Panginoon. At ang mga ganito ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sabi ng Romans 3 verse number 13, their throat is an open sepulchre, and their tongues they have used deceit. The poison of ass is under their lips. Nasa ilalim sila ng hatol ng Panginoon. Ang mga lumalabas sa ating bibig ay hindi hulabas sa mga bagay na hatulan ng Diyos. I know some people na maaaring pagdating sa karunungan sa Biblia, sila ay marami kumpara sa iba. Pero pag pinakinggan mo ang mga lumalabas sa kanilang bibig, na-expose ang tunay na kalagayan ng puso nila. Tawang sabi ho dito, hindi lamang yung kanyang bibig, kundi he hath left off to be wise and to do good. Sa ESV, ang translation, he has ceased to act wisely and to do good. Tinigil na nila. Ito yung landas ng mabuti, ito yung landas ng kabutihan, umalis sila doon. Hindi nila tinahak ang mabuting landas. They forsook the way of wisdom and they pursue foolishness. They left the way of doing good and they pursue the way of doing evil. At marami ang mga tao na yun ang kanilang kabuhayan, na araw-araw sila ay gigising at ang kanilang layunin at ang kanilang nasain ay gumawa ng kasamaan at gumawa ng kapalaluan na sundin ang kanilang mga foolish desires. So muli, pag tumingin talaga tayo sa paligid, parang hindi talaga pabuti kung hindi pasama. Ang sabi ng verse 4, he deviseth mischief upon his bed. He setteth himself in a way that is not good. He abhorreth not evil. Sa kanyang higaan, habang siya ay naghihintay makatulog, ang kanyang pinaplano ay yung gagawin niyang masama. Kung paano siya makakasakit, kung paano niya maiistorbo ang iba, kung paano siya makakagawa ng masama sa iba. Inilalagay niya yung kanyang sarili. Iniwan niya ang mabuting landas, inilalagay niya ang kanyang sarili in a way that is not good. Ang sabi diyan, he abhorreth not evil. Ang naalala ko dito si Job, anong description kay Job? One who abhors evil, namumuhi siya sa masama. Itong taong ito, hindi siya namumuhi sa masama. Titignan niya ang kasalanan, at kung hindi man kundi man apathetic siya towards sin, ay ipagdiriwang niya pa ito. Isang kalunos-lunos na bagay na mapakinggan. Itong nakaraan ay naging napakalaking balita, ang assassination ni Charlie Kirk.
na kung saan merong isang matinong tao, isang matinong tatay, isang matinong asawa na ipinaglalaban yung kanyang mga ideolohiya na pinatay. And then yung reaksyon ng mga tao, dapat lang, buti nga namatay siya. Again, hindi kriminal. Hindi public enemy number 1 yung namatay. Kung hindi isang taong pinaglalaban ang alam niyang katotohanan, actually isang mananampalatayang kagaya natin, na pinaglalaban niya maging ang kanyang pananampalataya kay Jesus, at pinagdiwang ng masama yung kamatayan ng taong ito. They do not abhor, they embrace evil. So kalunos-lunos kung ito ang kalagayan at napakahirap. So anong punto? This is the God-inspired revelation of the state of the wicked. Ito yung paglalarawan mismo ng Diyos sa kalagayan ng masama. At makikita ho natin kapag tumingin tayo sa paligid, hindi natin kailangang ilayo just sa ating mga lipunan, sa ating sariling bansa. Huwag na tayo pumunta sa gobyerno, even maging sa mga kapitbahay. Oo, kapag humarap tayo sa salamin, dahil meron pa rin nakatahang kasalanan sa atin. O nawa, tulungan tayo ng Panginoon na hindi kagaya ng mga masasama na walang pananampalataya na lumalakad, nagpapatuloy sa kasamaan. Kung sakali man sa biyaya ng Diyos ay i-reveal niya sa atin, pakita niya sa atin ang mga kasalanan sa ating buhay. Ibis na tayo magmatigas, ibis na i-flatter natin ang ating mga sarili, ito'y ating pagsisihan. At yun yung mabuting balita sa atin bilang mga Kristiyano. We can come to God in repentance. At ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Well, pangalawang punto, verses 5 to 9, makikita natin kung una, ni-reveal ng Diyos ang katangian ng masama. Pangalawa, the revealed attributes of God is the believer's confidence and protection. Yun namang revealed attributes, kung sino ang Diyos. Kanina, ito yung mga masama, ito yung katangian ng mga masama. Ngayon naman, ito yung katangian ng Diyos. At ito yung pinagmumulan ng kumpiyansa, proteksyon at pag-asa ng mga mananampalataya ng Panginoon. And what a sudden shift from kumbaga parang mula sa putik ng kasalanan ay bigla tayong tatapak sa gintong lantay na kalsada ng katangian, kaperpektuhan ng Diyos. Sa verse number 5 ang sabi, Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and Thy faithfulness reacheth unto the clouds. Mula doon sa napakalalim na lusak ng kasalanan, biglang tumingin sa napakataas na kalagayan ng kaperpektuhan ng mga katangian ng Panginoon. Thy mercy, O Lord, is in the heavens. And dito, these are parallel lines, yung mercy and faithfulness ng Panginoon, yung katangian ng Diyos, and then yung heavens and the clouds. Pinapahayag dito yung napakataas na kalagayan. Ang sabi ng Lamentation 3 verse 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Totoo ang sinabi ni Bodhi Bakam, ang nakakagulat ay hindi may masamang nangyayari sa mga tao, ang nakakagulat ay bakit merong mabuting nangyayari sa mga taong masama. For the wages of sin is death. Ang kamangha-mangha ay meron pa ring buhay. Hindi, yes, malungkot. Hindi natin inaalis yung trahedya ng may namamatay. O lalo na kapag biglaang maraming namamatay sa mga aksidente, sa mga trahedya, sa mga sinasabi nating mga acts of nature. Pero kamangha-mangha, bakit may natirang buhay? Makikita ho natin dito ay yung kahabagan ng Panginoon. His mercy, the mercy of the Lord is in the heavens. Napakataas, napakatayog. Pinapakita dito na napakatindi ang kahabagan ng ating Diyos. Hindi lamang ho yun. Ang sabi diyan, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. Yung katapatan ng Panginoon. His faithfulness. Ang sabi muli doon sa Lamentation 3 verse 22, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassions, they fail not. Great is Thy
faithfulness. Dakila ang katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Bakit kapag umuulan at bumabaha, humuhupa pa rin ang baha, ba't hindi tumataas na kagaya nung panahon ni Noah? Well, dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ang Diyos ay tapat. Sa verse number 6, pinaalala naman sa atin, thy righteousness una, yung mercy and faithfulness ng Panginoon. Ngayon naman, thy righteousness is like the great mountains, thy judgments are a great deep. O Lord, thou preservest man and beast. So tatlong bagay makikita natin dito. Una, yung katuwiran ng Panginoon. God is the righteous God. Na siya ay matuwid kailanman, hindi siya magdidil ng kalikuan. Hindi siya kailanman gagawa ng masama. At pinakita rito, ang sabi, itulad dito sa great mountains, ang pinapakita dito ay yung taas at yung tibay. Hindi mauusad ang mga bundok. Yung katatagan at tibay dito, ang katuwiran ng Diyos ay kailanman hindi maaalis at hindi mauusod. Bagu-baguhin man ng tao ang standard ng righteousness, ang katuwiran ng Diyos ay hindi magbabago. The same thing, yung judgments ng Panginoon, yung mga kahatulan ng Diyos, Him being just, is like the great deep. Kung kanina ay yung mataas na bundok, ngayon naman yung malalim na dagat, na maaaring hindi natin maabot, maaaring hindi natin maipaliwanag. Pero mapagkakatiwalaan natin ng katuwiran ng Panginoon. And then lastly, ang sabi diyan sa verse 6, thou preservest man and beast. Oh, the providential hand of God. Yung providensya ng Panginoon, yung kamay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha, hindi lamang sa buhay ng mga mananampalataya. Minsan, we can have a very self-centered view of God's hand na parang ang kamay ng Diyos ay kumikilos lang para sa ating buhay to do good for us. No, the hand of God is moving. Una, sa lahat ng kanyang mga mananampalataya. Hindi lamang yun sa lahat ng mga tao. Hindi lamang yun sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga hayop sa kagubatan ay naghihintay ng kanilang pagkain mula sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagdidilig sa mga puno ng kagubatan ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga ibon ay hindi nagtatanim o nag-iimbak man, ngunit pinapakain pa rin sila ng ating Ama. Yung damo na tinapakan lang natin kaninang umaga, ang Diyos ang nagbihis pa rin sa Kanya. Ang benevolent care ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Mapagkakatiwalaan natin ang Diyos na ito. Thou preservest man and beast. Sabi ng Psalm 145 verse 9, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Oh, nakakamangha. And sometimes we can be, yes, we should pay great attention sa special revelation ng Panginoon. That is sa Kanyang salita. Magbabad tayo, kagaya pinag-aaralan natin kanina umaga, magbigay tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Pero let me encourage everyone na once in a while, let's look up and look out to see God's hand sa Kanyang nilikha. Pagmasda, napakaganda na, yes, huwag mo na lang pansinin yung sasabihin ng National Geographic, the billions of years ago. Huwag mo na lang pansinin. Pero mamangha ka doon sa mga kinukunan nila ng camera kung paano yung nanganak yung leon, paano nag-hunting itong hayop na ito, paano nabubuhay itong ibon na ito. Kamangha-mangha. Ang disenyo at gawa ng kamay ng Diyos at yung pagsusustento niya sa lahat ng Kanyang mga gawa.
Sa verse number 7, ang sabi sa Psalm 36 verse 7, "How excellent is thy loving kindness, O God! Therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings." So muli, ikinomend yung pagiging yung kabutihan ng Diyos, yung steadfastness ng pagmamahal ng Diyos, yung steadfast goodness ng Panginoon. Kaya therefore, yung children of men pertaining to God's believers, to God's people, put their trust under the shadow of thy wings. Anong ibig sabihin? We can trust God's providential care. Let me translate this way. And we know that all things work together for good. At pwede tayo magpahinga doon. Sa ilalim ng pakpak ng katotohanan ng kamay ng Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay. Verse 8, ang sabi, "They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasure." Again, the supply ng Diyos, ang pagsusupply niya. And again, hindi lamang ito physical. Yes, nahandun, nakita natin yung providential care, pero nahandun yung spiritual na supply ng Panginoon. Nandun yung pag-iingat niya, pagtuturo niya, nandun yung paggabay niya, nandun yung patuloy niyang paghubog sa atin, lalo na sa ating mga mananampalataya, sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Nandun yung abundance, they shall be abundantly satisfied with fatness of thy house. So muli, makita natin kamangha-mangha ang Diyos. Saan tayo galing? Doon sa tinignan natin yung napakadilim, napakasira-sira, napakadumi. Hindi bila tayong bumaling sa napakaganda, napakalinis, at napakatindi na katangian ng Diyos. Sa verse number 9, lastly, ang sabi sa chapter 36, verse 9, lastly, sa second point, I should say, "For with thee is the fountain of life, and in thy light shall we see light." Again, ang pinanggagalingan, ang sustento ng buhay ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Ang may hawak sa atin, ultimately. Yes, meron pa rin tayong accountability, how we'll take care of our health. Meron pa rin tayong accountability, how we try to secure ourselves. Wag natin sabihin, ang Diyos ang may hawak ng buhay. Dinihiga ka sa gitna ng highway na yan sa harapan. You're tempting God. Pero ang katotohanan, for with thee is the fountain of life. Yung supply ng buhay ay nasa Panginoon. And in thy light shall we see light. Napakagandang statement. How wish we can go, magbabad pa tayo, in thy light shall we see light. Ang tunay na liwanag, ang tunay na pagkakita ng maayos sa mga bagay-bagay ay nasa ilalim ng liwanag ng Diyos. And yes, pwede tayong makinig sa mga ekonomista, pwede tayong makinig sa mga talagang mga matatalinong mga tao na tinitignan na ito mangyayari in 5 years, ito mangyayari in 10 years. Yes, maaaring merong human wisdom, but we should look at everything in the light of God. In thy light shall we see light. And lastly, dito tayo matatapos. Verses 10 to 12, the godly reveals his dependence upon God by prayer. So, nireveal ng Diyos yung katangian ng mga makasalanan. Na-reveal din yung katangian ng Diyos at yun yung kapahingahan ng mga mananampalataya. Ngayon naman, ang Diyos ay nireveal ang kanyang dependence o pagtitiwala at pag-asa sa Diyos na kanyang dinescribe. Verse 10, "O continue thy loving kindness unto them that know thee, and thy righteousness to the upright in heart." O Panginoon, patuloy mong isupply, patuloy mong ibigay, patuloy mong bigyan lakas, patuloy mong supplyan ng pangangailangan. At naaalala ko yung pinag-aralan natin sa Romans chapter 8, kung siya na hindi pinagkait ng kanyang bugtong na anak. Ipagkakait niya ba sa atin ang mga bagay na ito? At ang context noon na hindi, binigay niya nga si Kristo pagkakait niya ba yung sports car? Binigay niya nga si Kristo pagkakait niya ba yung milyones
At minsan ginagamit yun ng mga prosperity gospel preachers. No, ang context noon is our great salvation. Kung para sa ating kaligtasan, ibinigay ng Diyos for the redemption of our salvation, ibinigay ng Diyos ang kanyang Ama. Hindi niya maibibigay yung sustenance para tayo ay ma-preserve. Para tayo hindi maagaw. So again, continue thy loving kindness unto them that know thee. Yung mga kumikilala sa iyo, Panginoon, yung mga namumuhay ng may katuwiran, sumusunod sa iyong salita, thy righteousness to the upright. Verse number 11, ang sabi, let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me. So ito yung sinabi natin kanina, merong opposing force, merong kaaway. Nahandoon yung deklarasyon ng pagtitiwala sa Panginoon, pero yung wicked na dinescribe sa verses 1 to 4 na tingnan natin kanina, ay gagawa at gagawa para i-oppose ang mananampalataya. At ang panalangin ng mananampalataya ay hindi siya tumingin sa kanyang sarili, hindi niya finlatter yung kanyang sarili na, matibay yata ito. Kundi siya ay tumawag sa Panginoon at humingi ng tulong, Lord, wag mo hayaan. Huwag mo hayaan ang kayabangan laban sa akin. Huwag mo hayaan ang kamay ng masasama na ayusin ako. Ando ng labis na dependence sa Diyos. Nawa, masumpungan tayo ng Panginoon, ang ating tiwala ay wala sa ating sarili. Wala sa dami ng theology na ating alam. Kundi ang ating tiwala ay nasa Panginoon. Verse number 12, di tayo matatapos. There are the workers of iniquity fallen. They are cast down and shall not be able to rise. Unang tanong ko dito, there, saan there? Where is there? Well, pag binalikan natin sa verses, yung pinag-aralan natin kanina, verses number 5 hanggang verse number 10 o verse number 9, makikita natin yung kamay ng Diyos. Makikita natin yung sa ilalim ng pakpak ng Panginoon. Makikita natin yung gawa ng kamay ng Diyos. Yes, maaaring sa panahon ngayon, pag tinignan natin na para bang yung pang masasama ang parang matatatag. Pero hindi mananatiling ganun. Darating ang paghahatol ng Diyos. Ang mundong ito ay sa Panginoon pa rin. There, in the kingdom of God, there in the judgment of God, shall the workers of iniquity fallen. They are cast down and shall not be able to rise. Yes, maaaring i-flatter nila ang kanilang sarili. Yes, maaaring lokohin nila ang kanilang, okay lang kami, wala kaming problema. Pero darating yung time na yes, lahat ay luluhod. Sabi nga ng isang mangangaral, is either willingly luluhod ka ngayon kay Kristo, or darating ang time, babaliin ng Diyos ang tuhod mo at luluhod ka pa rin kay Kristo. Muli, makikita natin ang pag-asa natin, gaano mang kasama sa ating paligid. Nais kong encourage ho tayo, tumingin tayo sa Diyos ng Biblia. Alalahanin natin yung mga perpektong katangian niya at magpahinga tayo doon at doon natin hugutin yung ating pag-asa. Kaya sinabi natin kanina, tumingin din tayo sa paligid at tingnan natin at appreciate natin yung kamay ng Diyos na kumakalinga sa kanyang mga nilalang. Yung haba ng pasensya ng Diyos maging doon sa mga makasalanan. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang mangangaral, the very breath ng atheist nagsabing there is no God ay galing pa rin sa Diyos. Pinahintulutan pa rin ng Panginoon. Oh, the mercy and the patience of God. Tayo tumingin at mamangha. At tayo bilang mga mananampalataya ay kailangang dumepende at umasa sa Diyos ng Biblia. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga paalala. O tunay, dilarawan ng iyong salita ang mga masama. Nawa, O Diyos, ang aming mga buhay ay hindi maaayon sa mga katangiang ito. Kundi kami bilang iyong mga mananampalataya ay lalo at lalo pang mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. At tulungan mo rin kami, Panginoon, gaano man kasama ang nakikita namin sa paligid.
Paalalahanan mo kami na tumingin sa iyo. Paalalahanan mo kami ng aming pag-asa, hindi manggagaling sa madidiskubring gamot, hindi manggagaling sa taong leader na babangon. Kundi, O Diyos, ang aming pag-asa ay nasa Kanya, na minsan nang dumating, umakyat sa langit at nangako na muli siyang babalik. Ang aming pag-asa ay na kay Kristo. At salamat, O Diyos, sa iyong katotohanan ng iyong katwiran ay matibay na bundok, ng iyong hustisya ay malalim, na hindi ito makikilos, hindi ito maapektuhan ng tao, kundi ito'y mananatili na matuwid. Salamat, O Diyos, na ang masama ay hindi tatayo sa harapan mo. Salamat, O Diyos, na kami na mga tinubos ni Kristo ay merong pag-asa. Hindi dahil sa aming sariling katwiran, kundi dahil sa katwiran ng aming Panginoong Hesus na ibinihis sa amin. O tulungan mo kami, patuloy mo kaming paalalahanan at baguhin sa pamamagitan ng iyong mga salita na amin na pag-aralan. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.